21 ang nadala sa East Avenue Medical Center dahil nasa bugan ng mga paputok at karamihan sa mga naging biktima po ay naputukan ng tinatawag na pikulo. Sinasabing ito daw ay pambata lamang pero ito ang pinakamadalas na makabiktima doon sa mga pasyenteng dinadala sa mga ospital. Isang kapansin-pansin nga ho dito ay merong tray ng itlog. Ayan ha. Nakikita ho natin madalas yan sa mga kainan pero kapansin-pansin meron dito sa ospital. So do kanina may binanggit ang itlog ay magaling po para sa mga nakakalunok ng watusi. Ano ba nga magandang idudulot ng itlog kapag ikaw ay nakalunok ng watusi? Yung mga itlog, magsisilbi yun as tinatawag natin na demulcent. Ang ibig sabihin po nito, pinoprotektahan po yung daluyan ng mga pagkain, yung tinatawag natin na gastrointestinal tract. Pinoprotektahan yon sa mga damages and at the same time, para babagal yung absorption po ng... So ibig sabihin, kasi di ba yung watusi may mga chemical yan, parang dumaan yan sa lalamunan, mapoprotektahan yung mga internal organs na dinaanan ng watusi. Saan mga infeksyon? Opo. So pag bata, ilan pa ba? Kasi nasa bahay, kailangan emergency, painom mo na kaagad. Ilan ang dapat painom sa bata? Ang sa mga bata naman, mga 4 to 6 eggs po. Pero yung puti lang ng itlog. For adults naman, around 8 to 12 eggs po. Okay. Maraming salamat po si Dr. Charles Marquez, isa sa mga doktor na abalang-abala po ngayon dito sa Susan, East Avenue Medical Center. Mike! Matatawag pa ba natin si Dr. Marquez? Sa likod mo, si Doc. Ito po, nandiyan ba siya? bumalik na. So, di hamak na sabi mo Susan kanina, sa ngayon, iisa pa lang ang pasyente dyan sa East Avenue ngayong gabi o ngayong hapon. So, ibig sabihin yan, matumal talaga kumpara ng mga nakaraang taon? Ang tanong ni Mike, matumal ho ba ang dating ngayon ng mga pasyenteng nasa sabugan ng paputok kumpara nung isang taon? So far, ngayon na oras na to, around 2 pa lang ang na-record. Yung naka-record po doon. May dalawa na. Po. Yung pangalawa, ano ho yung nakasabog naman? Yun din, blast injury din. Matanda na ho ba to, bata? Nasa adult. Ayan, dalawa pa lang naman, Mike. Hopefully, hindi naman tumaas yung bilang, no? Pero kumpara last year, yung mga ganitong oras din ho, mga nakakailang pasyente na ba kayo nun? Hindi ko masabi talaga kasi it's my first year here. So, depende pa rin kung anong turnout po nga mamaya. Mamaya pa rin natin okay, Susan, magtatanong si Mel. San, naku, buti nandiyan pa si Doktor. San, yung sinasabi nyo itlog, ihiwalay mo yung pula sa puti. Pagkatapos yung puti, lulunukin na ganun lang yun? Kailangan batihin? Lulutuin ba yun? Paano ba yun? Yung tinatanong dito, Mel, paano yung pag-inom ng itlog? Di ba hihiwalay yung dilaw doon sa puti? Iba iluluto, hilaw na iinom? Hilaw po siya iinumin. Yung puti po ng itlog, hilaw po siya iinumin. At kailangan 4 to 6 sa bata naman at saka 8 to 12 pag adults. Bakit gano'n? Bakit magkaiba yung bilang? Ba't bata mas konti, pag matanda mas marami? Kasi kino-consider yung surface area ng gastrointestinal tract natin. Of course, pag matanda, mas malaki. So, mas marami. Pero San, syempre, itatakbo mo pa rin sa ospital. Ganun ba yun? Pero kailangan pa rin dalhin sa ospital. Halimbawa, nabigyan mo ng first aid sa bahay, pinainom mo ng itlog, kailangan dalhin pa rin sa ospital. Very much advisable dadalhin sa hospital para makita naman. First aid yun pero kailangan din makita ng mga doktor kung meron pa bang karagdagan na problema po. Agad-agad pa iinumin yan, ha, Dok? Agad-agad, iinom. Agad-agad pa inumin. Oo. Kung meron naman available na mga eggs, agad-agad pa inumin. Tapos, kung maaari, dalhin na sa hospital. Yun. Thank you, Hasan. Okay, Susan, sana buong magdamag antukin kayo pare-pareho dyan sa kabalan ng pasyente at Happy New Year na lang sa inyo dyan sa East Avenue Medical Center. Maraming salamat, Susan Enriquez. Etong paalala pa rin ng mga otoridad sa ating lahat ngayong bisperas ng bagong taon. Mag-ingat daw tayo sa sunog. Sinubok din ng Bureau of Fire Protection ang kahandaan ng kanilang mga istasyon. Nakatutok si Steve Dailisan, exclusive. Kahit wala pang sunog, maagang umalingaw-ngaw ang sirena ng bumbero sa kalsada ng Metro Manila. Pumarada ang mahigit 100 fire truck ng Bureau of Fire Protection kasama ang mascot na si Berong Bumbero. Simpleng mensahe lang ang gusto nilang ipaabot sa mga nadaraanan, ang pag-iwas sa sunog. Nitong mga nagdaang araw kasi, kaliwat kanan ang naganap na sunog. Paalalahanan ng ating taong bayan na mag-ingat sa sunog dahil kung hindi,
Itong mga truck na to, magre-responde sa kanila ito. Kailangan siguraduhin natin na sa pagsalubong ng bagong taon ay kumpleto ang ating katawan, ating pamilya at ang ating bahay o mga ari-arian. Dahil naka-heightened alert, inaasahang dito tulog-tulog ang may 2,000 bumbero sa Metro Manila. Kaya matapos ang motorcade, ikinasa ni BFP NCR Regional Director Fire Senior Superintendent Pablito Cordeta ang surprise inspection sa ilang istasyon. Siya mismo ang tumawag sa Intramuros Fire Station at nagpanggap na nasusunugan. Basiko compound. Opo, malaki na po sunog, malaki na. Inorasan ang pagkilos at pagresponde, pero nabagalan siya sa kilos ng mga bumbero kaya nasabon niya ang mga ito. Sa loob ng 30 segundo, dapat preparado na raw mga bumbero sa pagresponde. 5 minuto naman para makarating sila sa sunog na rerespondehan. At pinaiiral din ang Respond and Verify policy, ibig sabihin, lihitimo man o hindi ang tawag, kailangan itong agad tugunan. Yung commitment namin sa taong bayan to suppress fire ay dapat maibigay namin. Yung aming commitment, yung utang namin sa taong bayan na sila nagpapasweldo sa amin, may balik namin in terms of good services. Pangako naman ng Intramuros Fire Station, pag-iibayuhin na nila ang kanilang operational readiness. Babala ni Cordeta, tuloy-tuloy ang mga surprise inspection sa mga istasyon. Simula alas 9 naman mamayang gabi, asahan daw na mag-iikot ang mga bombero sa kani-kanilang nasasakupan. Kung may sunog sa inyong lugar, huwag mag-atubiling itawag sa BFP NCR hotline 729-5166 o 117. Nagawa na rin ng Bureau of Fire Protection ang sangkaterbang pagpapaalala sa publiko. Nasa kamay na natin ngayon kung paano ligtas at iwas sunog na sasalubungin ang pagpasok ng 2010. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Ito pa po ang paalala, mga kapuso, bawal po ang inuman sa mga pampublikong lugar. Ang Quezon City Police District ay nag-ikot kanina sa ilang bahagi ng lungsod para ipaalala yan sa mga residente. Pati na ang pagkumbinsi sa kanila na huwag na lang magpaputok. Nakatutok si Marisol Abduraman. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Happy New Year. Iwasan po natin ang pagpapaputok mamayang gabi. Maagang nag-ikot ang mobile ng Quezon City Police District sa ilang residential area sa lungsod para muling palalahanan ang mga tao na huwag magpapaputok sa pagsalubong sa bagong taon. Ang mga residente sa Nia Road, ikinatuwa ang ginawang pag-iikot ng mga pulis. Maganda po pa niya ng mga sa ating kapulisan. Iwas disgrasya po tayo eh. Para din naman po sa amin yun, yung para kaligtasan, para walang sunog. Dadaanin na lang daw nila sa pag-iingay ang pag-welcome sa 2010. Maliban sa paalalang iwasang magpaputok, pinaalalahanan din ng mga pulis ang mga mag-happy-happy na bawal ang pag-inom sa mga pampublikong lugar. Closely minomonitor natin yan kasi yan po karamihan ang punot-dulo po ng gulo at mga insidente. Ang ilan nating kababayan na inabutan naming abala na sa pagluluto ng kanilang pang-medianoche at pampulutan, di umangal sa paalala ng mga pulis. Kung gano'n po, kung pinagbabawal, pwede naman po siguro kahit sa loob ng bahay. Ayon sa QCPD, bahagi ito ng kanilang kampanya para sa isang mapayapang pagsalubong sa bagong taon. Kaya naman pinaigting din nila ang operasyon laban sa mga ipinagbabawal na paputok. Kanina, sinunod nila sa QCPD Grandstand ang mga nakumpiskang paputok gaya ng Lolo Thunder, Pla-Pla at 5-Star. Iwas po tayo sa mga putok na mahal na po, very hazardous pa. Sa Campo Crame naman, sinelyuhan na kanina ang mga baril ng kapulisan ng Headquarter Support Group. Kabilang na nga rito ang mga camp security na magbabantay ng kampo ngayong pagsalubong sa bagong taon. Meron naman kaming tiwala, kaya lang to be sure na walang mangyari, and it will remind them not to use the firearms. Hindi naman daw nangangahulugang hindi na pwedeng gamitin ng mga pulis ang kanilang mga baril, basta sa legal at sa tamang paraan lamang. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Maagang nagsara ang ilang tindahan ng paputok sa Bocaue sa Bulacan dahil ubus na ang paninda. Pero meron pa rin lantarang naglalako doon ng mga ipinagbabawal na paputok. Nakatutok si Julius Segovia. Kahit bawal magbenta ng mga illegal fireworks, di nagpaawat ang mga nagtitindang ito ngayong bisperas ng bagong taon sa Barangay Binyang sa Bocaue, Bulacan. Sa kalsada na naglako ng mga ipinagbabawal na paputok, hinaharang ang mga motoristang dumaraan.
Inakala naming maiilang silang magbenta pag nakita ang aming kamera. Pero lalo silang nagbida sa pag-aalok ng paninda. Parang nilalako nyo na ngayon.